Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, maganda po ang topic po natin ngayon. Ipagtatapat po natin ulit si Pag-ibig MP2 at saka si REIT. Pero this time, i-consider po natin yung taxes and broker fees po ng REIT. Ayan po, no? Kasi nung previous video ko po, kinompare ko po itong dalawa pero hindi ko po na-consider yung broker fees at yung mga taxes po pag nag-i-invest po kayo sa REIT. Ayan, no? So ang tanong nga po, pag kinompare po natin ito, no? Panalo pa rin ba? Panalo pa rin ba si REIT over MP2 pag kinonsider na po natin yung taxes and broker fees? Kasi po yung last nga po na video ko, meron po akong inaccuracy. Hindi ko po talaga ito na-incorporate po sa computation ko. Malaking bagay din po ito yung taxes po, no? Alright. So i-review po natin yung scenario po no, na pinag-uusapan po natin, no? So both REIT and MP2 kasi po are solid choice. Solid po itong dalawa pong ito na investment opportunity. Kasi po real properties po talaga, no? Real properties are solid investment po, no? Real properties, lupa, bahay, ganyan mo. Kasi po ang sabi po nila, ang langit po, yung langit po, no? Sa mga religious po dyan, ang langit po, hindi na po gumagawa ng real property. Kung ano yung nakikita mo dyan, yan na yun. Wala na magiging dagdag na lupa pa. Yan na yun. Kaya tataas lang po ng tataas ang presyo po niyan. And thank God po, sa Pilipinas po, wala naman po tayong history, nagkaroon po tayo ng property bubble kasi po ang property po sa atin tumataas ang value po niya pero at a reasonable level. Kaya napakaganda po ng property. Hindi po nakakatakot, walang bubble. Hindi po katulad naririnig nyo sa iba't ibang bansa. Biglang sumasabog ang real property kasi nagbabubble po sila. Sa atin, every time, no, medyo reasonable po kasi talaga sa Pilipinas. Gift po talaga sa atin yon, no? So, kaya nga po sinasabi ko, yung Pag-ibig po kasi backed by government at back po ito ng real properties. Kung tutuusin po, hindi lang po government ang nagsisecure po nito. Pati real properties nasa likod po nito. Kasi po, pinapautang po yung pera, di po ba? Pinapautang sa mga member yung pera at may tubo po ito. Pero habang pinautang yung pera, hanggat hindi nagbayad yung umutang po niyan, yung titulo, hawak-hawak po lahat ng papeles po niyan, hawak-hawak po ng Pag-ibig po yan. So sa likod po talaga nito ay secured ka kasi may real property po sa likod ng Pag-ibig nyo po, no? Bukod sa back ng government, secured ka ng properties din. Napakaganda po, no? Alright. Sa REIT po, ganun din. Back po ito ng real properties na pinapaupahan naman. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, solid na solid po talaga, no? Alright. And ang lamang po talaga ni Pag-ibig MP2, tax-free po talaga ito, no? Pagpasok mo ng pera, yun, no, kikita na siya. Tapos walang tax po ito, walang katax-tax po ito, no? Alright. Sa REIT po, ayun po ang masalimuot. Kasi pag bumili ka ng REIT, no, ang magbabayad ka ng broker fees and taxes do sa transaction mo, pagbili mo, kasi parang stock din ito eh, bumibili ka ng stock, so may fees po ito, may taxes po, no? So and then pag naka-receive ka naman ng dividends mo, binigyan ka ng dividends ng REIT, subject ka rin ng 10%, mababawasan po. Halimbawa, binigyan ka ng REIT ng 500 piso, hindi mo makukuha ng buong 500 po, mababawasan ng 10%, 450 lang ang makukuha mo. May bawas na 10%, no? So, ang tanong po, dahil may taxes, may fees, enough na ba ito para matalo ng MP2 ang REIT, no? Kung i-run ulit natin yung simulation po, no? Again, ano ba yung simulation natin? In-assume natin na nag-i-invest tayo ng 1,000 pesos per month, no? 1,000 pesos per month or 12,000 per year, no? So simplahan na lang po natin para hindi na tayo masiraan ng ulo. And then over 40 years nating ira-run yung simulation po na ito. Ang tanong, sino ngayon ang mananalo? Ayun, yun ang tanong po natin, no? Tanong ng bayan, sino mananalo? At over 40 years po, yung kaka 12,000 mo, pag binultiply mo ng 40 years po yan, no? 12,000 times 40 years no? 480,000 po yung total na na-deposit mo throughout 40 years po, no? Isipin mo na lang po, kada sahod mo nag-i-invest ka, no? So sa 40 years na nagtatrabaho ka, 480,000. Bakit ko pinili yung 40 years? Kasi nga po, no, isipin na lang po natin, nagtrabaho tayo at age 20, nag-retire tayo ng age 60, o di yun, 40 years ang horizon po natin, no? Ayan. Kaya pasok na po tayo sa Pag-ibig MP2. Paano yung Pag-ibig MP2, no? Again, i-review ko po kayo, no? Nagre-range po recently po, in the past mababa.
bumaba in the past, no? Makikita ninyo 10, 12 years ago nasa 4-5% lang. Pero as of 2016, maganda na po yan hanggang current time. Hindi ko po alam, siguro po na-improve po nila. Mas magaling po yung pinagaling ng management po nila yung ginagawa nila, or naging efficient sila, nagbawas sila ng cost. I don't know. Pero napataas po nila since 2016, no? Ang taas na po. Nagre-range ng 6 to 8% po ang dividend yield ng ang dividend rate ng Pag-ibig MP2. Ang ganda-ganda po, no? Kaya tirahin na lang natin sa gitna ito. Tirahin na lang natin kasi from 5 to 8%, tirahin na lang natin sa 6%, no? Na compounded para hindi na po tayo masiraan ng ulo. Sabihin na lang natin 6% na lang po ito, no? Na in the long run 6% compounded ang ibibigay sa atin ng MP2 para hindi tayo masiraan ng ulo po, no? Ayan, so straightforward calculation po ito kasi wala nga pong taxes, wala pong fees pag nagpasok ka ng pera sa Pag-ibig MP2. Buong buo po yan, no? Alright, thank you po sa government, thank you sa Pag-ibig MP2. So yung 480,000 mo, straightforward lang po yan. In 40 years magiging 1.97 million pesos, no? Halos na quadruple mo ang pera mo in 40 years, no? So napakaganda rin po, no? Napaka-solid na po ito. Magandang returns na po ito, no? Na malaking tulong po sa atin sa ating pagre-retire, no? Ayan. So pasok na po tayo sa REIT. Sa REIT po, no? So ganito po 'yan. 'Di ba? May 12,000 ka kada buwan. Yung 12,000 mo, hindi mo po mapupuno yan ng REIT kasi po, pag bumili ka ng REIT, kailangan mag-allocate ka ng room for taxes and broker fees. Yan, no? So, hindi talaga 12,000 worth of REIT ang mabibili mo. May bawas po ng konti. Hindi po straight up na division po yan na i-divide mo lang yung price niya. Halimbawa, 400 divide 12,000 divide by 400. Parang ganon. Hindi po ganon. Kasi po, in my observation po, ang broker fees and taxes po ay pumapalo po. Sa observation ko lang po, no, 89 basis points pag bumili po kayo. Almost 1% po ng buong transaction po ninyo, no? Yun ang napupunta sa broker fees and taxes, no? Please comment po kung parehas po tayo ng observation na observation po. Ako po, ito po yung na-observe ko, around 89 basis points. So sa calculation ko po, 89 basis points ang kukunin ko po, no? 89 basis points is around 0.89% po. Almost 1%, no? Okay, para hindi na tayo masiraan ng ulo. Pero sa calculation, 89 basis points po ang ginamit ko po, no? And then, pag nakakatanggap ka ng dividends, again, no, 10% ang mababawas. So, hindi mo mapapambili yung lahat ng dividends mo ng REIT po, no? So, yung hindi mo mabibili. Halimbawa, tumanggap ka ng 1,000, hindi 1,000 worth ang mabibili mo na REIT kasi mababawasan ka ng 10%. So, 90% lang ang mapambibili mo. And pag bibili ka na, i-reinvest mo na siya, may broker fees and taxes ka na naman. Masalimuot, no? Pag nag-i-invest sa REIT, no? Nag-i-invest sa stocks, ganun po talaga. Medyo mas sophisticated ng konti, mas masakit sa ulo ng konti. Alright, hindi katulad sa, sa MP2. Alam ko, pwede i-Gcash na lang, pindutin mo na lang ng ganun. Makakapag-invest ka na, no? Sa yung MP2, alam ko, ganun lang po yun, no? Alright. So, yeah, sa simplicity po, lamang talaga sa MP2 pagdating sa simplicity po, no? Now, balik tayo sa REIT, no? Let's assume po muna tayo, kasi simulation po ito, no? We really don't know what will happen in the future, pero i-assume po natin na for the 40 years, ang dividend yield po is always 4%, no? Ngayon po kasi matataas po ang dividend yield po ngayon, 6%, 7%, ganyan, 8%. Kasi po nasa bull market po tayo. Pero pag wala po tayo, nasa bear market tayo. Pero pag wala na po tayo sa bear market, pag umangat na po ang market po natin, magmamahal po lahat ng REIT po niyan. Ang dividend yield po niyan, babagsak po yan. So I feel ang fair po na assumption natin is around 4% na po. In the long run, yan po ang iniisip ko na fair. Nung previous video, yun din po ang inisip ko po, no? 4% ang dividend yield ng REIT, no? So yan po, assume po natin. And then i-assume po natin na every year na i-increase ng management ang dividends by 4% kasi pwede silang mag-increase ng rent or pwede silang mag-inject ng asset para mapataas nila yung FFO per share nila. Assume po natin every year na papa-increase nila by 4%. I think kaya naman po ito kasi pwede mong i-increase yung rent by law, pwede mo talagang i-increase ang rent, no, sa mga tenant mo kasi syempre
may inflation kaya pwede talaga yan. Pwede mong i-increase ang rent, no? Alright. So at the end of 40 years, ito na po, no? So reinvest tayo ng reinvest, pero may kinonsider natin yung taxes and everything. At the end of 40 years, so marami kang shares, no? Nireinvest mo ng reinvest. So at the end of 40 years, meron kang puro REIT, stocks ng REIT. So ang gagawin mo na ngayon, ililiquidate mo na yung buong portfolio mo. Yung lahat ng position mo sa REIT, i-liquidate na natin para makita na natin magkano yung value niya. Yung entire portfolio natin, ibebenta po natin. Again, pag binenta natin yung buong position po natin sa REIT, subject na naman tayo to 89 basis points na broker fees and taxes. Siyempre, may transaction ka na naman sa broker no? Kaya bayad ka ulit, 89 basis points. So, i-consider na natin sa calculation po iyon. So, yun po ang ginawa ko po. Actually, no, dumugo ang ilong ko. Tinatry ko po i-calculate ito through mathematical formula. Hindi ko po talaga kinaya. Nagsulat na lang po ako ng program kasi may programmer din po ako. Sinulat ko na lang at sinimulate ko po ito. At nakuha ko po yung final figure. Magkano siya after 40 years? No, magkano? 2.8 million po. Yung 480,000 mo, naging 2.8 million. Or naging 6 times your money. Ayan po. No? So, ito na po yung final figure. Sorry po, humarang ang pogi kong mukha. Ang Pag-ibig MP2, 1.97 million. Si REIT, 2.8 million. No? So, sa Pag-ibig MP2, na times 4 mo ang pera mo. Sa REIT, na times 6 mo ang pera mo. Considering taxes and broker fees. Ayun, no? So medyo lamang pa rin po si REIT po, no? Pero it's a lot closer than the previous na analysis po natin, no? So wala naman pong tama o mali. Alin ba mas maganda? Dahil ba mas malaki ang return ni REIT? Doon tayo? Hindi po. Hindi po ganun po yun. Ito po katuwaan lang natin to. Sinimulate lang po natin. Simulation lang po ito. In reality, hindi natin alam anong mangyayari in the next 40 years. Hindi tagal na panahon yung 40 years. Baka nga syempre 40 years, ilang taon na ako noon, siguro mga 50 na ako noon in 40 years. Hindi, joke lang. So this is just a simulation, no? Kasi po, no, in 40 years, magpa-fluctuate ang dividends ng MP2. Sigurado yan, hindi natin masasabi. Kung ano yung fluctuation niya, hindi natin alam, no? For REITs din, ganun din ang REIT po, no? Ang stocks kasi ito may ups and downs yan. And also, yung property sector, minsan may mga taon na pangit ang property sector, katulad ngayon, di ba? Sabi nila, pangit daw ang property sector ngayon. Minsan naman, maganda ang property sector. So may ups and downs po yan, no? So it's not that simple, no? Plus, not everyone po are interested sa complexity ng stock market. Halimbawa, magbubukas ka pa ng account, iintindihin pa yung volatility, yung dibdib mo kakabog-kabog ng ganun, kakaganon ng prices, kumakabog yung dibdib mo. Hindi naman lahat ng tao willing na aralin po yan o pasukin yung ganyang masalimot na buhay na gustong-gusto ng marami sa atin, no? So, also, no, note ko lang po, no, sa mga hindi pa po familiar sa Pag-ibig MP2, kailangan nyo pong ilabas ang pera ninyo every 5 years. Kasi pag hindi nyo nilabas ang pera nyo, pag nag-mature ang pera ninyo, ay babagsak po ang dividend po niya. Bumabagsak po yan. Magiging regular savings po yan. And then after another 2 years, wala na pong dividends yan. Kaya every 5 years, ilalabas mo siya, tapos mag-uumpisa ka ulit. No? So medyo may konting inconvenience to si Pag-ibig MP2. Take note lang po, ha? Take note lang po. Kasi both sides, sinasabi ko sa inyo yung negative. Sa REIT, yun ang negative. Siyempre, may mga may mga ups and downs sa market, ganyan-ganyan, no? At may mga kung ano-ano pang kailangan mo intindihin, yung complexities ng market. Sa Pag-ibig MP2, ayun din, kailangan mo every 5 years ilalabas mo, tapos ipapasok mo ulit. Umpisa ka na naman sa umpisa. Napaka-inconvenient po, no? Ayan. So, Kuya John, ang dami mong daldal. Ano ba ang suggestion mo? Ngayon, ito po ang suggestion ko para po sa masa. Again, para sa masa po na nakikinig po ng channel ko. Para sa masa po, hindi po para sa mga mahihilig po talaga sa stocks or whatever. Para po sa masa po ito. I-automate nyo na lang po ang Pag-ibig MP2 kasi po mas maganda po na automatic kada sahod mo nababawasan ka na ng 500 or 1,000 sa sahod mo kada buwan. Automatic na po i-deduct mo na yan. I-arrange mo sa HR mo na bawasan ka na ng sahod at i-remit na nila sa Pag-ibig MP2 or
Ikaw na mismo tuwing pagpasok ng sweldo mo, ipapindot mo na sa asawa mo. Sabi, honey, pindutin mo na. Pindutin mo na yung cellphone, padala mo na sa MP2. Yung pera, yung 500, yung 1,000, i-automate mo na para yung utak mo, masanay na siya na ganito na lang ang salary mo, na bawas na yung investment mo sa Pag-ibig MP2. Kasi napakasimple po ng buhay kapag ganon. It's very, very simple. Nasisimplify po natin. No, wala ka nang iisipin na pera mo yun, na may pera ka, na pwede may pang-inom. Wala na kasi tanggal na sa iyo yun no? And then, may investment ka na gumagalaw sa background na hindi mo napapansin. After ilang years, malaki siya. May solid investment ka sa background na hindi mo na iniisip. Gasino lang naman yung 500, 1,000 sa panahon ngayon. Wala. Gasino na lang po yung 500, 1,000. Kayang-kaya nyo po yan, guys. Kahit po nag-umpisa tayo sa 500, kaya nyo po yan. Kaya nyo po, no? Pilitin po natin, no? Yeah, kasi hindi mo mapapansin, lumalaki at lumalaki po yan, no? And then ilabas mo lang every 5 years, pasok mo lang ulit, umpisa ka na naman, no? Katulad ng sabi ko kanina. Then, ganun po, no? Ngayon, kung yung background na yan, gumagana na siya sa Pag-ibig MP2, di yung natitira sa sahod mo, bahala ka sa buhay mo. Yung natitira sa sahod mo, nung nalabas mo na yung Pag-ibig MP2, bahala ka. Kung gusto mo pumasok sa rate pa konti-konti, di magpasok ka rin. Kung gusto mo mag-stack ng konti-konti, di pumasok ka rin. Pero, meron ka na naka-automate sa background. Naka-automate na yung MP2 mo, in-automate mo na para meron kang security in the long run, no? Ayun. So, I think sobrang blessing po talaga nitong Pag-ibig MP2 para sa masa. I think. Kasi hindi siya mahirap matutunan eh. Hindi siya ganun ka-complex, no? And safe siya. Very, very safe siya. At maganda ang yield, no? 6, 7, 8%, no? Sa parang ganun po. And kasi po sa bangko hindi po ganyan eh. Pag kahit mag time deposit ka, di ba? I think during good years, maswerte ka na kung papalo ka ng 5% sa time deposit eh. Ang hirap po niyan sa time deposit, no? And pag mga bad years, minsan ang time deposit 2-3% per year lang po yan eh, no? So ito blessing po ito kasi nakakakuha ka ng yield na 6, 7, 8%. So blessing po ito at hindi po siya complex maintindihan, backed by the government. Kahit hindi mo na kailangan ng security ng PDIC, yung mga ganyan-ganyan, no? Hindi na. Ito, government na nagsisecure ng pera mo. Alright, yun po, no? So, disclaimer lang po. Lahat po ito, no, ay opinion ko lang po, simulation ko lang po ito, no? Kayo, tingnan nyo rin po, i-calculate nyo rin po kung nag-agree po kayo. Alright, please do your own research, no? Bago po kayo gumawa ng any investing or financial decision dahil hindi po ako professional, amateur investor lang po ako, no? Salamat po sa pakikinig po ninyo. Please comment, like, subscribe, share, hit the notification bell po. Salamat po sa Lord. Thank you, Lord. God bless po sa inyo. Good night. Happy investing. Bye-bye.